Rosario Santiago. Thank you, Sir Dennis. Magandang umaga sa inyong lahat. Yes, okay. So, papakilala ko ulit ang aking sarili. Ako po si Princess Diana Rosario Santiago, former OFW sa Dubai. Isa rin po akong dessert chef at kasalukuyan nagtuturo ng food entrepreneurship master classes sa Manila. So, meron akong hinanda na presentation muna bago ang video. Yan, sige, mamaya na yan. So, ako po ay galing sa pamilya ng mga OFW. Simula sa lolo ko, sa tatay ko, mga kapatid ko, tito, tita, lahat. So, isa sa memories ko nung bata pa ako, dahil alam ko marami akong mga tita na pag uuwi galing abroad, chocolates, pasalubong. So, habang lumalaki ako, ang impression ko pag OFW ka, maraming pera, masarap ang buhay, mabibili mo ang kahit na ano. So, habang lumalaki ako, sabi ko, isang araw gusto ko maging OFW din para mas maabot ko yung mga pangarap ko sa buhay. Sige, next po. So, ito, ayan, mamaya malalaman niyo kung paano tayo napunta sa ganito. So, sisimulan ko muna sa humble story ko. Sige po, next po. So, ayan ang aking tatay, ang bunsong kapatid ko at ang pangalawa. So, nasa Dubai pa rin po sila hanggang ngayon, pero ang mga asawa po nila ay kasalukuyan nag-business sa tulong po ng aking kumpanya. So, in 2006, at the age of 22, nagpunta po ako ng Dubai, UAE. Wala po akong posisyon pa na nagpunta ako kasi kinuha lang ako ng tatay ko para makatulong sa pamilya namin. Nagsimula ako as all around sa office na sa Jebel Ali. Meron na rito galing Dubai. Jebel Ali, familiar. Ayun. So sa gas and turbine company ako, pero assistant. Hanggang sa na-promote ako in 3 months, kaya ako naging sales and marketing manager. So ayan ang aking ilan sa picture noon, mga kasama ko mga Pinoy at mga boss ko sa sa Dubai noon. So ayan, yan na lang yung naiwan sa akin sa mga pictures ko. Nung nasa Dubai ako, eto na nga, akala ko madali, pero hindi pala. Magkahalo yung masarap sa pakiramdam at mahirap. Masarap kasi pag nagpapadala ako sa nanay ko, nabuhay pa siya, sa mga kapatid ko, fulfilling, di ba? Na kahit anong pagod natin, nakakatulong tayo masarap sa pakiramdam, pero doon ko na-realize na hindi pala madali. Naranasan ko na tumira sa flat. Alam niyo ba yung flat? Sa flat na yun, wala kami magkakasama, hindi ko kilala sinong mga kasama ko. Kailangan mag-adjust eh, bawal kang maging maarte. Pag lumabas ka ng bansa, mag-a-adjust ka, bawal kang mag-inarte. Kailangan mo mag-tipid kasi kailangan magpadala ng malaki sa ibang bansa. 3 taon hindi ako umuwi sa amin. Sinasabi ko pag tumatawag nanay ko na, hindi ma, okay lang ako. Masaya ako sa trabaho ko. Okay lang ba kayo dyan? Ano pang kailangan nyo sa bahay? Pero hindi nila alam. At never kong sinabi na 6 days a week ako nagtatrabaho, may overtime, minsan wala akong bayad. Tapos kailangan kong mag-sacrifice sa pagkain ko. 22 years old, hindi ako marunong magluto. Pero nabuhay ako sa oyster sauce at plain rice. At saka yung mga binibigay ng mga ate-ate ko noon sa vlog namin. So doon ko na-realize na ako mga OFW, mga totoong bayan. Yung pagmamahal sa pamilya, hindi masusuklian ng sakripisyo dahil ako nga anak lang. Kasama ko tatay ko pero hindi ko enjoy yung kabataan ko ng mga panahon dahil kailangan kong tumulong sa pamilya namin. Hindi po ako galing sa mayamang pamilya. Kung nakita niyo po, lahat kami puro OFW. Pero sa awa ng Diyos na iraos namin, natulungan ko ang mga kapatid ko na makapagtapos ng pag-aaral. Pero sa pagiging OFW, ka-activat din niya ang napakaraming problema. Personal na problema sa pamilya, sa pag-asawa, hindi ko nasasabihin kung ano yun, at kung ano-ano pa ang mga family problems. So, next ano po. Umuwi ako ng Pilipinas in 2009 para magbakasyon dahil pagod na nga ako, ang daming problema. Minsan, sa pagod ko sa trabaho, makatingala na lang ako sa bintana. Ano yun, pagod, nagkakasakit ako isa, ang hirap. So, nag-decide ako magbakasyon
2009. Pero hindi na ako bumalik. Kasi nung pag-uwi ko, nagkakasakit na yung nanay ko hanggang sa namatay na siya. So sabi ko nga, wala na akong rason para magtrabaho pa kasi yung kung bakit ako nagpunta ng abroad, para sa nanay ko, wala na rin. At hindi ko kakayanan yung depression na tagal ko umalis, uuwi ako, nagkasakit nanay ko hanggang sa nawala. So, I continued living my life alone. Hindi ko kasama ang mga kapatid ko, hindi ko kasama ang tatay ko dahil nga nasa abroad sila. So, nabuhay ko mag-isa. Yun nga, nagtrabaho ako sa teleperformance company. Tumagal ako, pero dito, saglit lang. Kasi ang hirap din magtrabaho dito sa Pilipinas, lalo na sa call center. Pag gabi ako, lagi ako nagkakasakit, nakita niyo naman yung katawan ko, lalo na nun, dinadala ko ang sarili ko sa ospital mag-isa. Ang hirap pa din, at ang hirap ng buhay dahil wala akong magulang na sumusubaybay sa akin. So, ang ginawa ko, dasal. Isa yan sa gusto kong matutunan ninyo na ang hirap ng buhay, paratiyan ng buhay natin, hindi dahil pinalurusahan tayo or pinahihirapan tayo. Kaya tayo may pagsubok sa buhay para may matutunan tayo, palakasin tayo, magamit natin yung challenges na yun kasi pag naging malakas tayo sa buhay at nasurpass natin yung mga pagsubok sa buhay, mas naging better version tayo. Lagi ako sa Baclaran Church, kaya naging panata ko, naging devoto ako ng Manawag at saka ng Baclaran. 20 years. 20 years. Iiyak lang ako dyan pero tuloy ako sa buhay. Ang isang ginawa ko, habang pinagdadaanan ko ang hirap ng buhay, although pinakaambahay namin, mag-isa ako, sobrang grabe, diba? Namatay nanay ko, hindi na ako nakabalik ng Dubai, hindi ko kasama magulang ko, ang hirap ng buhay. So habang nagdadasal ako, ginawa kong tumulong sa kapwa. Tatlong picture lang yan, pero napakadami kong tinulungan kahit walang-wala ako. Totoo yung sinasabi na pag nagbigay ka, hindi lang pera suporta, pagmamahal, kahit anong ibigay nyo, nakabubihan sa kapwa nyo. Sabi ko nga, feeling ko yung nangyayari sa buhay ko, yung success ng kumpanya, dahil sa mga ginawa ko noon, hindi ko sinisi ang Diyos na mga pagsubok sa buhay. Pinagpasalamatan ko pa kasi mas naging strong ako. At yung mga tinulungan ko, mukhang bumalik naman ng sobrang ganda sa akin. So, may mga tinutulungan ako mga bata for 4 years. Yung mga sampagita vendors namin na kahit wala akong pera, kung ano man ang pabili ko, binibigay ko sa kanila. Hanggang sa eto na, 2012. Nung medyo bagets-bagets pa ako noon, 26, 27, nag-join ako ng mga event. Nakilala ko ngayon, yung guwapo, yung lalaki, na ngayon, nasawa ko na, diba? So yan, siya po yun. 2012, nag-join ako ng event. Makilala ko siya. May naniniwala ko sa inyo yung mga signs ng Diyos. Parang hindi para sa'yo, hindi mangyayari, pero pag, ano yun? So, yung event, Quezon City, Tagalas Pinas ako, wala naman ako sasakyan. Wala rin ako pang taxi, wala akong pamasahe. Sabi ko, pupunta ba ako? Tayo, bago yung araw na yun, nagsimba ako sa Baclaran. Dinasal ko talaga, Lord. Sabi ko, pagod na ako sa buhay ko, pero okay lang. Sana bigyan mo na ako ng tao na mga kasama ko na may stable ang buhay ko. Galing pa ako sa cemetery no, binisita ko yung punto ng nanay ko. Kinabukasan, meron akong kaibigan na sige, samahan daw na ako. So, nakilala ko na siya. Okay, fast forward. Fast forward tayo. Ngayon, siya kasi may-ari ng isang kilalang kumpanya na gumagawa ng mga sasakyan. Ako wala ko alam sa pag-negosyo. Hindi ba? Wala talaga. Dahil wala namang negosyante sa pamilya namin. So, ito na. Nung nagsama na kami, nagtatrabaho ako sa kumpanya niya, meron siya laging sinasabi sa akin. Kung gusto natin, kung seryoso na tayo sa buhay natin, sa plano natin, kasi 28 na ako, malapit na ako mag-30. Magtulungan tayo para mas mabilis natin maabot yung mga pangarap sa buhay natin. Sabi ko, eto na nga, tumutulong na ako sa'yo sa opisina. Hindi, mag-negosyo ka din. Pag-negosyo daw ako, sabi ko, hindi, wala akong kapital.
Hindi ako marunong magnegosyo. Hindi, tutulungan kita. So, eto na. Umabot ako ng 14 na business at siya ang nag-invest. So, every time nag-fail ang negosyo, siya lagi sumasabi sa akin, hindi, ituloy mo yan, kahit ayaw mo na. Hindi madali magnegosyo ha. Sino yung nagnegosyo kanina? Madali mahirap. Diba? Hindi kasi all the time, may kikitain ka. Yan ang totoo sa negosyo. May times na wala, may times na biglang dadami, may times na sakto lang. Pag hindi nyo alam ang ginagawa nyo, at wala kayong bubulutan na iba, nga. So, yun na ang kinatatakot ko. Pero maswerte ako na may asawa ako na sumuporta sa akin. Diba? Wala akong pera ilalabas sa 14 na negosyo na yan. Nakita niyo naman. Yan, nakita niyo ang picture na yan. Nakangiti na ako dyan, pero umiyak na ako dyan dahil walang bumili sa akin. Napalis na. Kami lang kumakain ng mga binibenta namin. Picture lang yan, pero sabi ko nga balang araw, ipapakita ko sa mga tao yung naging journey ko. So, eto na, nalagpasan ko yan at salamat pala sa asawa ko dahil sa suporta niya. Kaya kung may mga asawa kayo, sabihin nyo, suportahan din kayo dahil malay ninyo. Hindi naman kailangan pinansyal lang na support eh. Pag sinabi sa inyo na, hindi, sige, push mo, kaya mo yan, tulungan kayong dalawa. Hindi lang lagi sa pera. Pag may teamwork kayo as mag-asawa, everything is possible. So next, so eto na, si God's perfect plan, finally. Naniniwala kayo na ang Diyos may plano sa atin? Diba? Kaya what's your plan? Kasi every time nag-fail ang business ko, at alam ko napakasipag ko naman, dahil ko tinatanong si Lord, ano ba talagang plano mo sa akin? Bakit lagi nag-fail? Puro tusok na ng barber stick yung kamay ko. Gigising ako na alas 3 ang madaling araw para mamalengke. Pero hindi nag-work out. Until the 15th attempt of doing business, alam niyo paano nangyari to? November 2016, dapat magbibenta ako ng cheesecake sa jar. Kaso, yung isang libong pera ko, yung pera ko talaga, bibili dapat ako ng mixer. Kaso sabi sa akin ng tindera, doon sa mall, pag ginamit ko every 3 minutes yan, baka sumabog. So sabi ko, side na naman na huwag kong ituloy. Ang leche flan, sobrang favorite ko. Ano yung leche flan, di ba? Oh, wow. Sarap, di ba? So, si leche flan, favorite ko ang matcha. Gumawa ako ng matcha leche flan. Pinatitig ko lang sa asawa ko. At nung sinabi niyang masarap, syempre gusto kong iyabang sa Facebook. Wala akong intensyon magbenta. Pero, nung pinost ko sa Facebook, ayun na. May mga naging na hanggang sa sinabi ko, sige, itry ko. Nabuo si What's Your Plan? At sabi ko ma, eto na ang perfect plan. Plano ni God sa akin. Pero, hindi na naman naging madali ang umpisa. Nakikita niya yan na nakasaklay ako. Para si Lord, gusto ko lagi bibigyan ng challenges bago magkaroon ng happy, ano yun. So, meron ako nakuha na order, 200 plus. Noong nagsisimula ako sa business, ako lang mag-isa at saka yung house helper namin. Hindi ko pinapagalaw sa kanya, tagabiyak lang siya ng itlog. Ako lahat. Bigla akong na-aksidente, bali ang buto ko sa paa. Sabi ko, make or break. Pag hindi, sayang naman to. 200 plus na tao makakatingin, nagsisimula pa lang ako. Ang hirap magbenta online na. Ang hirap. So sabi ko, pag ginawa ko naman to, mahihirapan ako. Alam nyo, in-accept ko. Na-realize ko sa buong buhay ko, pag binibigyan ako ng challenges, Lord, kailangan ko lang nagpasal kasi may malaking kapalit yan. True enough. Pinubuhan na lang ako ng asawa ko pag may mga handa kasi ang hirap eh. Pero nalagpasan ko. Hanggang sa, yun na. Mamaya malalaman yung kung ano na nangyari after ng mga pinagdaanan ko. Anong resulta sa pag-embrace ng mga struggles at bakit nabuo si What's Your Plan? Okay, bago tayo mapunta dyan, si What's Your Plan, kaalaman nyo, bago tayo pakita yung video, nakilala po kami sa pag-innovate ng leche plan. So, nakagawa na ako ng more than 100 original recipes, pati ube halaya, at umabot na kami sa 14 countries. Sinimulan ko si What's Your Plan ng 1,000 kapital.
at least may business sila. So malaking tulong na may extra income sila at may naiiwan sila sa pamilya nila. At yung mga nagre-retire naman, ay nagagawa nila yung business nila. Kasi kung di niyo po alam, kami ang nag-pioneer or nagpalaganap ng home-based franchise sa buong mundo. So mamaya, malalaman niyo kung gano'n na tayo kalaki. At bago tayo pumunta sa video, gusto ko lang magpasalamat kay late Secretary Susan Opre na matalik kong kaibigan. So bago pa naging secretary si Ma'am Susan, nakapartner na po kami sa Blast Opre para tumulong sa mga kababayan natin OFWs. So sumanangit nawa Ma'am Susan, and we miss you. And thank you po for everything. So yeah, just to remember the late Secretary Susan Opre. Now, doon na tayo sa good part. Ito po, panoorin nyo ang ating humble success journey with our company, What's Your Plan? What's your flaw? Yeah. Hi everyone, my name is Precious and the company is the first and the fastest growing home-based franchise in the Philippines. What's your plan? I came here today not expecting anything, but finally I got it. So thank you, Katie, for HCU Awards and Rebecca and Richard Mills. Thank you so much. Super overwhelming, super inspiring. You know, it will motivate me to become a better entrepreneur, to be a better leader for my company and employees, and I'm looking forward to a better future for our company.
Di ba, Jollibee lang maakot tayo ng bansa, pero nagawa natin. Gusto kong ma-realize yun na walang imposible. Hindi nyo kailangan maging mayaman para maging successful. You just need to know anong gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Kahit hindi nyo kailangan mag-start na mas bata, pero kung kaya nyo na magsimula ngayon, gawin nyo na. I started What's Your Plan, 1,000 pesos capital. I had 14 failed businesses. Hindi nga ako kilala noon, pero ngayon, kaibigan ko may-ari ng Potato Corner. Kaibigan ko ang may-ari ng Subway sa buong mundo. Nagdala ng Wendy's Philippines at napakarami pa. From being no and nobody. So nandito ako sa inyo ngayon para magsilbing inspirasyon. Kung babalik man kayo ng ibang bansa, okay lang. Pero kung maisipan nyo magnegosyo, pwede kayo maging parte ng What's Your Plan, or kung naisipan nyo man magtayo ng sarili negosyo, lagi nyo isipin, embrace nyo ang challenges, ang setbacks, parte yan ng success journey natin. Magdasal kayo, kasi kung malakas ang pananampalataya nyo, igagay kayo sa tamang pag-uugali at pakikisama. Kasi may takot kayo sa Diyos takot kayo manloko, takot kayo maging sakit. Mas gusto nyo tumulong. Kaya ang What's Your Plan, isa sa mga siguro naging way para mas makilala kami yung purpose namin na tumulong sa kapwa-tao. Kasama na yung success doon na maraming benta at mas nakikilala. So, magtiwala kayo sa sarili ninyo, hindi pa huli ang lahat. Manampalataya kayo, at kung kaya nyo simulan na, simulan ninyo. At huwag kayong matakot mag-fail. Sabi nga ng asawa ko, you only need to succeed once. Kasi pag